Hello mga guys! Kung bago ka sa channel, siguraduhing mag-subscribe. At sa mga nakasubscribe na, huwag kalimutang mag-like, share, at comment. Sa manhwa na ito, tuluyang sinira ng ating NC ang kanyang buhay dahil sa isang babae. Ang babaeng yon din ang nagtaksil sa kanya, pero nagbago ang takbo ng tadhana. Sa basbas ng Diyos ng kayamanan, unti-unti siyang naging pinakamayamang tao sa mundo. Nagsisimula ang kwento sa ating NC na desperadong tumatakbo sa isang basang kalye, habang may sumisigaw sa kanya na huminto. Biglang lumitaw ang dalawang siga at tinanong ang isang hukot na matandang lalaki kung saan tumakbo ang bata. Gayunpaman, nanatiling tahimik ang lalaking puti ang buhok sa ilalim ng kanyang hood at hindi sumagot. Nainis ang mas malakas sa dalawa sa kawalan ng sagot at hinawakan ang matanda sa kwelyo, sinisigawan siya. Pagkatapos, nagalit ang mas malaki at naghandang suntukin siya, inaakusahan siyang nagbibingi-bingihan. Pero bago pa siya makagawa ng anuman, bumalik ang NC at sinigawan silang tumigil. Sabi niya, siya ang hinahanap nila at hindi na kailangang gambalain pa ang iba. Nagulat ang mga loan shark na may lakas ng loob ang may utang na bumalik at harapin sila. Walang pag-aalinlangan, sinuntok ng lalaking may pulang bandana ang NC ng malakas sa tiyan. Bumagsak sa lupa ang NC na umuubo habang hinihingi ng mga maniningil na bayaran niya ang utang. Nagmamakaawa ang NC ng dagdag na oras at hiniling na maghintay sila hanggang sa susunod na buwan. Binuhat siya ng isang loan shark sa kanyang damit at nagbanta na kung hindi siya magbabayad agad, sisirain nila ang kanyang bahay. Nagmakaawa ang NC ng ilang araw pa, pero walang interes ang siga na makipagtawaran. Marahas niyang ibinagsak ang NC sa lupa. Pagkatapos nito, nagpa siya ang mga maniningil na umalis, iniwan ang may utang na bugbog sarado at nakahandusay sa isang sanaw ng tubig. Iniisip ng NC na hindi niya sila pwedeng paalisin dahil nasa bahay pa si Emmy. Sa desperasyon, bumangon siya at inatake ang isa sa mga siga mula sa likuran gamit ang isang bagay na nakakalat sa lupa. Gayunpaman, madali siyang napatumba muli at malakas na bumagsak habang nagrereklamo ang loan shark sa kanyang katigasan ng ulo. Bigla, isang mamahaling sasakyan ang huminto sa basang kalsada na kumuha ng atensyon ng lahat. Isang lalaki ang bumaba mula sa sasakyan habang may nagpapayong sa kanya para hindi siya mabasa. Sa gulat ng NC, ang lalaking bumaba ay ang boss ng Golden Hair Group at kasama niya ang isang babaeng nagngangalang Amy. Tuluyang natulala ang binata at tinanong ang babae kung ano ang ginagawa niya roon kasama ang lalaking iyon. Malamig siyang sumagot, sinasabihan siyang huwag siyang tawagin ng ganoon at inihayag na ang bago niyang nobyo ay ang young master ng pamilyang Sun. Sa kawalan ng pag-asa, sumigaw siya na hindi ito maaaring maging totoo dahil 10 taon na silang magkasama. Sa sandaling iyon, lumitaw ang ina ng babae at tinawag siyang walang hiya, sinasabing sinira niya ang buhay ng kanyang anak. Ang NC, na nakaluhod, ay kinuwestiyon siya at naaalala na umutang siya sa mga loan shark para sa operasyon sa puso nito. Pero sinabi ng walang utang na loob na biyanan na walang nag-utos sa kanya na umutang at ang bago niyang manugang ay nagbibigay ng napakamamahaling regalo. Idinagdag ng ex-girlfriend na sarili niyang desisyon iyon dahil palagi niyang ipinapangako na gagawin ang lahat para sa kanya. Nangatwiran ang NC na sinuportahan niya ito sa kolehiyo at isinangla pa ang kanyang bahay para matulungan siyang buksan ang kanyang design studio. Sa galit, sinampal siya ng babae, tinawag siyang talunan, at sinabing ang anak niya ngayon ay pag-aari na ng isang mayaman. Pagkatapos, gumuhit ang kidlat sa madilim na kalangitan na parang tanda ng katapusan ng lahat para sa kaawa-awang lalaki. At ang pangalan ng Ensu ay Lin Yuan. Lumapit ang young master at sinabihan si Lin Yuan na alamin ang kanyang lugar at maglaho bago bayaran ang kanyang utang. Nanatiling tahimik si Lin, tuluyang nawasak sa dobleng pagtataksil na kanyang dinanas. Nanginginig siya sa galit ng mapagtanto na ang kanyang 10 taon ng pag-ibig at lahat ng sakripisyo niya ay walang kabuluhan. Sinabihan ng young master ang babae at ang kanyang ina na sumakay sa kotse at pareho silang sumang-ayon ng walang pag-aalinlangan. Habang paalis sila, sinabi pa ng dating biyanan na ang makita lang ang mukha ng may utang ay nagdudulot ng malas. Tinanong ng mga tauhan ang kanilang amo kung ano ang gagawin sa kanya at sinabi ng leader na sundin ang mga patakaran. Ang sigang nakabandana ay ngumiti ng masama sa kanyang amo na nagpapatunay na naiintindihan niya. Di nagtagal, isang sigaw ng sakit ang umalinggaw sa madilim at maulang eskinita na nagpapakitang may masamang nangyari. Nagbabala ang loan shark na may salamin na ang nasugatang binti ay interes pa lang at kung hindi siya magbabayad sa susunod na buwan, mas malala pa ang mangyayari. Dahil doon, umalis sila, iniwan ang binata na walang malay sa ulan. Lumapit ang nakahood na figura. Nakahiga sa lupa, sinabi ni Lin sa matanda na umalis na para hindi siya madamay sa kanyang mga problema. Ngunit bumiti lang ang matandang lalaki at sinabihan ang binata na huwag mawalan ng pag-asa dahil may oras pa para sa lahat. Sinabi ng NC na iniwan siya ng kanyang nobya at ngayon ay nalulunod siya sa utang. Sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng notification sa kanyang telepono at nagtaka kung ano yon. Inilabas niya ang kanyang telepono mula sa bulsa para tingnan ang mensahe. Sa kanyang gulat, ipinakita sa screen na 1 milyon yuan ang nadeposito sa kanyang bank account.
Nakatayo doon si Lynn na tulala, hawak ang telepono sa kanyang kamay, iniisip kung nag-imagine lang ba siya. Iniisip ng may utang na ito ay masyadong maganda para maging totoo. Sa wakas, nakita niya na 1,000,000 yuan talaga ang nadeposito at sinabing, ano ito? Hindi ba't sobra namang pagkakataon ito? Ibig kong sabihin, naisip ko mang makakuha ng 1,000,000, pero hindi ba't sobrang laking pagkakataon nito? Nagdiriwang, bumangon ang binata at sumigaw na sa wakas ay dumating na ang araw ng kanyang pagbabalik. Gayunpaman, naputol ang kanyang pagdiriwang dahil sa sakit sa kanyang binti, at nag-alok ng tulong ang matanda. Una, dadalhin kita sa ospital. Sa ospital, isang mayabang na binata ang tumingin sa kanila nang may pandidiri at nagreklamo tungkol sa amoy na nagmumula sa kanila. Ipinaalam sa kanila ng receptionist na ang bayad sa medical ay 500 yuan at ang isang standard room ay nagkakahalaga ng 1,000,000 yuan bawat araw. Nang marinig ang presyo na 1,000,000 bawat araw, nagulat ang binata at sinabing hindi na siya magpapa-admit. Nagalit ang receptionist at inakusahan siyang nagpapanggap na mayaman kahit wala namang kahit isang kusing. Pero umiti lang siya ng may kumpiyansa dahil ngayon ay ibang-iba na ang sitwasyon. Nakangiti, inilagay niya ang isang card sa counter at sinabing gusto niya ang pinakamagandang kwarto sa ospital. Naghinala pa rin ang babae at kinuha ang card na iniisip na nagbibiro lang siya. Pero nang iswipe niya ito, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat sa resulta ng transaksyon. Agad na nagbago ang kanyang ekspresyon at tinawag siyang Mr. Lin nang angakong siya na ang bahala sa lahat. Ngayon sa e-room, nakatanggap si Lin ng first class na paggamot, kabilang ang masahe at espesyal na pangangalaga. Nasisiyahan din siya sa mga espesyal na inihandang pagkain para sa kanyang paggaling. Sa lahat ng pangangalagang ito, unti-unting gumaling ang kanyang nasugatang binti nang walang anumang komplikasyon. Kalaunan ay ipinaalam sa kanya ng nurse na ayos na siya at maaari nang ma-discharge mula sa ospital. Bago at may kumpiyansa, lumabas siya ng ospital kasama ang matanda sa kanyang tabi. Sa sandaling iyon, naalala niya ang pagtataksil at isinumpa na babawiin niya ang lahat ng nawala sa kanya dahil sa babaeng iyon. Sa labas, pinasalamatan niya ang matanda at sinubukang bigyan siya ng card bilang bayad, ngunit tumanggi ang matanda. Giit ng NC na nagbago ang kanyang kapalaran dahil sa kanya at itinuturing niya itong kanyang tagapagligtas. Bigla, isang dumadaang streamer ang nakapansin sa eksena at nagpa siyang lumapit para i-record ito. Sakto namang biglang bumagsak sa lupa ang matandang lalaki. Hinihimok siya ng chat ng streamer na tumulong pero nag-alinlangan ang content creator. Iniisip na baka scam ito para mangikil ng pera. Walang pag-iisip, itinulak ng binata ang streamer at sumugod para tulungan ang natumbang matanda. Pinasan niya ito sa kanyang likod at tumakbo papasok sa ospital habang pinupuri ng chat ang kanyang mga ginawa. Tahimik na inisip ng matanda sa sarili na alam niyang hindi siya nagkamali sa pagkatao ng NC. Mabilis na dinala ni Lin ang matanda sa emergency room para malunasan. Ipinaalam sa kanya ng doktor na ang pasyente ay nagkaroon ng cerebral hemorrhage at kailangan ng agarang operasyon. Determinado, sinabi ni Lin na mahalaga ang buhay ng matanda at babayaran niya ang lahat ng gastusin. Kinumpirma ng doktor na siya na ang bahala sa lahat at dinala ang pasyente sa operating room. Habang pinapanood si Lin na umalis, inisip ng doktor sa sarili na talagang nagpapalakas ng loob ng mga tao ang pera. Habang naghihintay, nakatayo si Lin sa labas ng ospital na may kumpiyansang ekspresyon. Iniisip niya kung gaano hindi kapani-paniwala ang pakiramdam na wala ng alalahanin tungkol sa pera. Naglalakad na siya ngayon sa lungsod ng may kumpiyansa. Alam na hindi na siya isang mahirap at baon sa utang na talunan. Bigla, nakarinig siya ng sigawan mula sa isang gusali, may naniningil ng atrasadong upa. Sa sumunod na sandali, isang photo frame ang inihagis mula sa bintana at nabasag sa mismong harapan niya. Inihayag ng basag na frame ang isang larawan niya noong bata kasama ang kanyang mga magulang na parehong masayang nakangiti. Maingat na dinampot ng NC ang larawan mula sa lupa para iligtas ang litrato ng kanyang pamilya. Tiningnan niya ito ng may seryoso at determinadong ekspresyon. Isang kakilala ang lumapit sa kanya at nagbabala na galit ang may-ari ng paupahan at hinahanap siya. Nagtaka ang kaibigan niya sa kalmadong kilos ng bida at kung kailan pa ito naging ganito. Pagdating niya sa bahay, sinalubong siya ng landlady na galit na sumisigaw, hawak ang isang walis. Pinagbantaan niya ito, sinabing hindi na siya pwedeng tumira doon maliban kung magbayad siya ng 3 buwang upa. Pagkatapos ay nagreklamo siya sa malas niyang kapalaran, sinasabing napunta sa kanya ang isang walang kwenta at walang perang nangungupahan tulad niya. Tinitingnan ng NC ang litrato at iniisip na nagdulot na siya ng sakit sa kanyang mga magulang sa unang kalahati ng kanilang buhay. Ang sigawan ay nakakuha ng atensyon ng mga kapitbahay na lumabas para tingnan kung ano ang nangyayari. Nagkomento ang isang kapitbahay na narinig niyang hindi nagbabayad ng upa ang MC at iniwan na siya ng kanyang girlfriend. Sumang-ayon ang isa pang residente, tinawag siyang kaawa-awa at sinabing nararapat lang siyang iwanan. Lalo pang nainis ang landlady sa kanyang katahimikan at tinanong kung nagbibingi-bingihan ba siya.
Patuloy siyang nagsisermon, sinasabing sa lahat ng taon niya ng pagpapaupa, ngayon lang siya nakakita ng ganito kakapal ang mukha. Sumigaw siya na dapat siyang magbayad ngayon. Kung hindi, saan siya kukuha ng perang pangmahjong? Itinaas niya ang kanyang kamay para sampalin siya, ngunit biglang hinawakan ng MC ang kanyang pulso at malamig na nagtanong, ito ba ang gusto mo? Nalito ang landlady sa kanyang tanong at tinitigan lang siya, hindi maintindihan. Pagkatapos ay nag-transfer siya ng 6,000 yuan sa kanya. Tiningnan niya ang kanyang account at nagulat nang makitang pumasok na ang pera. Hindi siya makapaniwala na ang mahirap na lalaking ito ay may pera na ngayong pambayad ng upa. Gayunpaman, ang kanyang walang pakialam at kalmadong kilos ay lalo lang siyang ikinainis. Pagkatapos ay ipinakita ng binata ang kanyang telepono at ang notification ay nagpapakita ng balanse na halos 100,000,000 yuan. Sa sobrang pagtataka, napagtanto ng landlady na ang buong gusali niya ay hindi man lang katumbas ng barya sa kanyang account. Sa isang mapagmataas na tingin, tinanong niya kung nakita na ba niya ang sapat. Natahimik siya. Ngumiti siya at sinabing may ideya siya dahil gustong-gusto niyang maningil ng upa. Pagkatapos ay inanunsyo ng bagong yaman na bibilhin niya ang buong gusali para patuloy siyang maningil ng upa para sa kanya. Nagsimulang kutyain siya ng mga tsismosang kapitbahay, tinawag siyang probinsyano at walang silbing basura. Kinakabahan, pautal-utal na sinabi ng landlady na ang presyo ng gusali ay 4,500,000 yuan. Nag-alok siya ng 1,000,000 kasama ang card at sinabihan siyang gamitin ang sobra para i-renovate ang lahat. Agad kinuha ng babae ang card na may malapad na ngiti at sinigurado sa kanya na ayusin niya ang lahat ng perpekto. Pagkatapos ay hinarap ni Lin ang mga kapitbahay at binigyan ang lahat ng 3 araw para mag-impake. Galit na galit, sumigaw sila na hindi pa tapos ang kanilang kontrata at bayad na ang kanilang upa. Idineklara ng bagong boss na pag-aari na nidarinin ang gusali at ang kanyang salita ay batas. Mariing sinabi ng MC na sa loob ng 3 araw, ayaw na niyang makita ang sinumang nakatira pa doon at agad siyang sinuportahan ng landlady. Lumipat ang eksena sa gabi sa harap ng isang marangya at prestihiyosong hotel sa lungsod. Ngayong mayaman na, kumpiyansang naglakad ang MC sa red carpet patungo sa pasukan. Sa reception, binati siya ng isang empleyado at tinanong kung may reservation siya. Mukhang nalito si Lin at sinabing wala siyang ginawang reservation. Sa sandaling iyon, isang boses ang tumawag sa kanya na talunan at kinuwestiyon ang kanyang kapangahasan na pumasok sa isang 5-star hotel. Lumingon siya at napagtantong naroon ang kanyang ex-girlfriend at ang young master. Sinabihan siya ng babae na gumising sa katotohanan at tigilan na ang pagkapit sa kanya dahil tapos na ang lahat. Nang uuyam, tinawag niya itong ilusyonada sa pag-aakalang may pakialam pa siya rito. Inakusahan siya ng babae na sinusundan siya para lang lumuhod at magmakaawa habang hinihikayat siya ng kanyang boyfriend na huwag siyang pansinin. Galit, ikinuyom ni Davinen ang kanyang kamao at sinabihan ang kanyang ex na sumusobra na ito. Bigla namang lumitaw ang mga loan shark at pinaligiran siya, tinatanong kung nakuha na ba niya ang pera. Binalaan siya ng kanyang ex-girlfriend na espesyal na panauhin ang young master at mas mabuting huwag siyang gumawa ng gulo. Pero pinutol siya ni Lin, sinabing pumunta lang siya para mag-check-in, hindi para makinig sa kanyang mga kalokohan. Sa sobrang galit, itinaas ng babae ang kanyang kamay para sampalin siya sa pag-insulto sa kanya. Gayunpaman, madali niyang nahawakan ang pulso nito at sinabing wala siyang panahon para harapin silang dalawa. Nagalit ang loan shark na may suot na bandana at pinagbantaan ang NC dahil sa ganoong pagsasalita. Pero bago pa siya makagawa ng anuman, isang matatag na boses ang biglang sumigaw na tumigil ang lahat. Nagulat ang mga maniningil nang makita kung sino ang dumating at agad na nakilala ang isang Mr. Lee. Ang lalaking lumitaw ay si Zichian, ang pinakamalaking partner ng Jinfa Group at isang napakahalagang tao. Agad na humingi ng paumanhin si Master Son sa bagong dating para sa nakakahiyang eksena at inanyayahan siya sa loob. Pagkatapos ay sinabi niya na si Lin ay isang walang kwentang tao lamang at malapit na niyang palayasin sa hotel. Dahil doon, hinawakan ng isa sa mga alipor si Lin na naghahandang kaladkarin siya palabas. Ngunit bigla, isang tungkod ang malakas na humampas sa sahig. Agad na natigil ang kaguluhan. Naging malamig sa galit ang ekspresyon ni Mr. Lee. Binalaan niya sila na kung may mga has na galawin ang binata, ibabangkarot niya ang Jinfa Group. Natigilan ang mga tao sa paligid, nagbubulungan at nagtataka kung anong klaseng relasyon mayroon si Lin at ang napakahalagang taong iyon. Tuluyang nalito si Master Son habang nilalampasan siya ng maimpluwensyang lalaki. Lumapit si Litian kay Lin at sinabing sa wakas ay natagpuan na niya ito. Gayunpaman, hindi siya nakilala ni Lin. Tumikim si Lee at ipinakilala ang sarili bilang si Litian, isiniwalat na si Lin ang tagapagligtas ng kanyang pamilya. Ipinaliwanag ng mayamang lalaki na bumagsak ang kanyang ama sa kalsada, at si Lin ang nagligtas sa kanya at nagbayad ng lahat ng gastusin sa ospital. Sa puntong ito, sumingit si Master Son na nagsasabing baka may pagkakamali. Nagpakita pa siya ng patunay ng utang ni Lin, sinasabing ang isang may utang na tulad niya ay hindi kailanman makakabayad ng ganoon.
Nang may paghamak, inilabas ng tagapagmana ng pamilya Lee ang kanyang telepono at sinabing mayroon din siyang ipapakita. Ipinapakita sa screen ang security footage ng ospital na nagpapakita kay Lin na tinutulungan ang matandang lalaki. Natigilan ang magkasintahan. Naisip ng babae, kung talagang wala siyang pera, paano ito naging posible? Bilang pasasalamat, nag-alok si Litian ng isang diamond card at idineklara na sasagutin ng pamilya Lee ang lahat para sa kanya. Sa sandaling iyon, lumuhod ang lahat ng security guard bilang paggalang at pasasalamat sa pagliligtas sa matandang amo. Ang pinuno ng gang, ang ex-girlfriend, at si Master Son ay lalo pang nagulat nang makita ang EA Diamond Card. May bumulong sa mga tao na 3 tao lang sa buong mundo ang may ganoong card. Tinanggihan ni Lin ang regalo, mahinahong sinabi na ang pagliligtas sa kapwa ay pangunahing tungkulin ng tao at kaya niyang bayaran ang sarili niyang mga utang. Nagbigay siya ng isang kumpiyansang ngiti, ipinapakita ang kanyang determinasyon na lutasin ang lahat ng mag-isa. Ngunit iginiit ng anak ng matanda na ialok ang card bilang regalo sa pagitan ng magkaibigan. Lumuhod muli ang mga security guard at taos-pusong nagmakaawa kay Mr. Lin na tanggapin ito. Upang maiwasan ang karagdagang gulo, sa wakas ay tinanggap ni Lin ang card at mukhang labis na natuwa si Litian. Ibinulong ng ex-girlfriend sa kanyang boyfriend na sinuwerte talaga ang talunan. Hindi sila pinansin, inutusan ng tagapagmana ng Lee si Son Wan-woo na ilipat ang kanyang presidential suite kay Mr. Lin. Tuluyang natigilan si Master Son. Hindi siya makapaniwala na kailangan na niyang pagsilbihan ngayon ang dating may utang. Nagprotesta siya, tinawag na walang kwenta si Lin. Idinagdag ng babae na hindi karapat-dapat sa isang presidential suite ang isang talunan. Nagalit, inakusahan sila ni Litian na iniinsulto ang pamilya Lee at nagbantang kanselahin ang isang mahalagang proyekto. Namutla ang mukha ni Son Wan-woo. Naalala niya na 70% ng kita ng kanilang pamilya ay galing sa pamilya Lee. Desperado, agad niyang binago ang kanyang kilos at magalang na inanyayahan si Lim na pumasok sa loob. Hindi niya kayang mawala ang proyektong iyon. Tatalikod na sana ang tagapagmana kasama ang kanyang bagong kaibigan, ngunit mabilis silang hinabol ni Son Won. Yumuko siya ng malalim at humingi ng paumanhin, inaamin na nabigo siyang makilala ang isang mahalagang tao. Ang babae, nalilito, ay nagtanong kung bakit humihingi ng paumanhin ang kanyang boyfriend sa isang talunan. Namilipit sa galit ang mukha ni Son Wan-woo nang mapagtantong hindi naintindihan ng babae ang kaseryosohan ng sitwasyon. Sa biglaang pagsiklab ng galit, sinampal niya ito sa mukha, sumisigaw na nangahas itong insultuhin ang tagapagligtas ni Mr. Lee. Bumagsak sa sahig ang dalaga sa gulat, hindi makapaniwala na sinampal siya dahil sa kanyang ex. Inutusan siya ni Wu na lumuhod agad at humingi ng tawad kay Mr. Lin. Pagkatapos ay humarap siya kina Lin at Lee, nagmamakaawa para sa kapatawaran, sinasabing walang utak ang babae at hindi dapat seryosohin. Pinutol siya ng NC at malamig na nagbabala na sapat na ito sa ngayon dahil hindi matatapos ang kanilang pagtutuos sa isang araw lang. Mabilis na sumang-ayon si Son Wan-woo at magalang na nagpaalam, inanyayahan pa silang dalawa para mag-almusal minsan. Dahil doon, pumasok na sa elevator ang dating may utang at ang kanyang bagong kaalyado. Nagsara ang mga pinto sa harap mismo ng natigilang mag-asawa. Naiwang mag-isa sa pasilyo, nag-aapoy sa galit ang mga mata ni Son Wan-woo habang tahimik na nanunumpa na hinding-hindi niya malilimutan ang kahihiyang dinanas niya ngayon. Kinabukasan, sa loob ng presidential suite, tinanong niya kung naging kasiya siya ba ang lahat para sa kanyang bagong kaibigan. Ngumiti si Lin at kinumpirmang perpekto ang lahat. Ang mayamang lalaki ay nagbigay ng isang mahiwagang utos, sinasabihan ang staff na alagaang mabuti si Lin. Lubos na nalilito si Lin sa sitwasyon habang inaalalayan siya ng dalawang lalaki palayo, hindi na intindihan kung ano ang nangyayari. Di nagtagal, natagpuan niya ang kanyang sarili na nagpapahinga sa isang komportableng sofa habang minamasahe siya ng dalawang babae para maibsan ang kanyang pagod mula sa nakaraang araw. Ipinaliwanag ng kanyang kaibigan na ito ay personal niyang pasasalamat lamang. Sinabi pa niya na personal niyang dadalhin ang kanyang ama upang formal na pasalamatan ang mga magulang ni Lin. Nang marinig ito, pinag-isipan ni Lin ang lahat at naisip na ganito siguro gumalaw ang mga nasa alta sosyedad. Naalala niya ang kanyang mga magulang at nangako sa sarili na bibigyan na niya sila ngayon ng magandang buhay dahil tunay nang nagbago ang lahat. Lumipat ang eksena sa kinabukasan na nagpapakita ng magandang maaraw na tanawin ng lungsod at ng matatayog nitong mga gusali. Isang empleyado ang lumitaw upang tulungan si Lin na pumili ng bagong suit para masimulan niya ang araw na bihis ng maayos. Suot ang eleganteng bagong damit, nagpaalam siya, at naghandang isakatuparan ang mga planong nabubuo sa kanyang isipan. May kumpiyansang ngiti, nagpasya siyang bibili muna siya ng sasakyan, at pagkatapos ay gagamitin ito para sunduin ang kanyang mga magulang. Bihis na bihis at puno ng kumpiyansa, lumabas ang dating may utang sa marangyang hotel upang isagawa ang kanyang plano. Samantala, isang lalaking nakasalamin ang palihim na nagmamasid sa kanya, at nag-uulat sa telepono na kaalis lang ng target sa lokasyon. Pagkatapos ay sumakay siya sa kotse at sinabihan ang driver na sundan si Lin para hindi nila ito mawala sa paningin.
Kasabay nito, dumating ang ating bida sa isang luxury car dealership para gawin ang kanyang unang malaking pagbili. Lumapit ang isang salesman na may ngiti at binati siya, nagtatanong kung gusto niyang tingnan ang mga sasakyan. Kalmadong sumagot si Lynn na, iyon mismo ang dahilan kung bakit siya narito. Gayunpaman, isang mayabang na empleyado ang sumabat sa usapan. Tinawag siyang pulubi ng salesman na bughaw ang buhok. Mariing sinabi ni Lynn na narito siya para bumili ng kotse. Kinutya siya ng salesman, sinasabing ang kanyang murang damit ay nagpapakita na isa lang siyang talunan na nagpapanggap na customer. Nawalan ng pasensya, inalis ni Lynn ang kamay ng lalaki sa kanyang balikat. Nagalit ang salesman sa inasal ni Lynn. Biglang lumitaw ang kanyang ex-girlfriend kasama si Master Son na tinawag si Lynn na isang bangkaroteng talunan at masamang tinitigan siya. Inalis ng babae ang kanyang salamin at mapanuyang nagtanong kung sa tingin niya ba ay kaya niyang tumingin man lang sa isang may batch. Binalaan siya ni Master Son na huwag isipin na nagbago na ang kanyang buhay dahil lang sinuwerte siyang makilala si Mr. Lee. Mayabang pa niyang ipinagmalaki na ang babaeng minahal ni Lynn sa loob ng 10 taon ay fiancé na niya ngayon. Nagtawanan ang mga tauhan ng Jinfa Group at nagbiro tungkol sa kawalang silbi ni Lynn. Inisip ng ex-girlfriend nang may paghamak na hindi niya kailanman tunay na pinahalagahan si Lynn dahil alam niyang wala itong kwenta. Kalmadong sumang-ayon si Lynn at sinabing kung sila pa rin ang magkasama, tiyak na hindi siya sasakay sa isang may batch. Pagkatapos, may kumpiyansang itinuro niya ang nasa unahan at ibinunyag na ang kotse na balak niyang bilhin ay iyon. Lahat ay lumingon at nakita ang isang limited edition na Bugatti na nagkakahalaga ng 130 milyon yen. Humalakhak ang mayabang na salesman at binigyan si Lynn ng 5 segundo para umalis kaagad. Ngunit hindi siya pinansin ni Lynn at ibinigay ang kanyang card sa unang magalang na salesman, sinasabihan itong asikasuhin ang pagbenta. Kinuha ng empleyado ang card na nanginginig ang mga kamay at isinwipe ito sa makina upang isara ang bentahan. Sa gulat ng lahat, ipinakita sa screen, 130 milyon yuan transferred successfully. Namutla ang salesman na bughaw ang buhok, nagtataka kung paanong ang talunang iyon ay magkakaroon ng ganoong kalaking pera. Sa sandaling iyon, umalinggaw ang tunog ng mga takong sa showroom habang galit na lumalapit ang store manager. Sinampal niya ang mayabang na salesman at tinawag siyang tanga sa pag-insulto sa may-ari ng isang Bugatti. Natigilan ng isa pang empleyado sa ginawa ng kanyang amo habang kalmadong pinapanood ni Lynn ang nangyayari. Humarap ang manager sa customer at agad na prinomote ang magalang na salesman, binibigyan siya ng buong komisyon mula sa benta. Naging emosyonal ang bagong promote na empleyado, paulit-ulit na nagpapasalamat at yumuyuko sa manager at sa kanyang bagong kliyente. Nagkomento si Lynn na nararapat lang iyon sa kanya, hindi tulad ng mga marunong lang mangmaliit ng iba. Nakatayo roon ang mayabang na salesman na hindi makapaniwala habang inaanunsyo ng manager na opisyal na siyang tanggal sa trabaho. Desperado, nagmakaawa ang binata para sa isa pang pagkakataon, inaamin na nagkamali siya ng husgahan ang isang customer base sa itsura. Lumuhod pa siya sa harap ni Lynn, nagmamakaawa para mapanatili ang kanyang trabaho. Ngunit kinalagkad siya ng mga security guard palayo habang umiiyak siya tungkol sa kanyang mga utang at bayarin sa bahay. Nang maayos na ang lahat, umiti ang manager at inalok si Lynn ng 30 araw na eksklusibong serbisyo, kasama ang isang personal na modelo at isang luxury driver. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang magandang si Ken Mu, isang world champion, na sasama sa kanya sa bagong paglalakbay na ito. Sinubukang lumapit ni Master Son, ngunit hinarang siya ng isang security guard, nagbabala na ang mga may-ari lamang ng Bugatti ang pinapayagang magsalita dito. Galit na galit at bigo, naggalit ang mayamang binatang amo at inisip na nakuha lang ni Lynn ang lahat ng ito dahil sa impluwensya ng pamilyang Lee. Kinabukasan, dumating ang MC sa kanyang lumang nayon na nagmamaneho ng supercar kasama ang kanyang eleganteng driver sa tabi niya. Kumaway siya sa 2 matandang babae na nagpapahinga sa lilim. Gulat na napatingin ang mga babae nang mapagtantong kung sino ang umuwi. Mabilis nilang tinanong kung bakit hindi niya kasama ang kanyang ex-girlfriend at kung sino ang magandang dalagang ito. May eleganteng ngiti, ipinakilala ng modelo ang sarili sa mga tiya, ipinapaliwanag na siya ay pribadong driver lamang ni Lynn. Mahinahong nagpaalam si Lynn at sinabi sa kanila na pupuntahan niya ang kanyang mga magulang. Nanatiling walang imik ang mga kapitbahay habang siya ay papalayo. Pagkaalis niya, nagsimula na ang tsismisan. Nagbulungan sila na siguro'y nagpapanggap lang siyang mayaman para magyabang. Pagdating niya sa harap ng kanyang bahay, naaalala ni Lynn kung gaano kasimple, ngunit tapat ang buhay noon sa lumang lugar na yon. Bigla, isang malakas na sigaw ang bumasag sa tahimik na kapaligiran sa loob ng bahay. May nananakot sa isang walang kalaban-laban na matandang lalaki. Kumukulo ang dugo ni Lynn nang marinig niya ang boses ng nambubuli na tinatakot ang kanyang pamilya sa loob mismo ng kanilang bahay. Nagmamadali siyang pumasok at nakita ang isang siga na kinukwelyuhan ang kanyang ama habang ang kanyang ina ay umiiyak ng walang magawa sa sahig ng sala. Sinusubukang ipagtanggol ng kanyang ama ang sarili, sinasabing nabanggalang niya ang isang maliit na punla at hindi makatwiran ang halagang hinihingi nila.
Ngunit sumigaw ang siga na yon daw ay isang napakamahal na imported na puno ng pino at humihingi ng 100,000 yuan kaagad para sa pinsala. Iminungkahi ng kanyang kasabwat na kunin ang lahat ng mahahalagang gamit sa bahay. Samantala, ngumisi ng masama ang kalbong kontrabida. Sa sandaling iyon, inutusan sila ni Lin na tumigil. Galit na lumingon ang nambubuli at nagtanong kung sino ang nangahas na abalahin siya. May pang-uuyam, nakilala niya si Lin at sinimulang tuyain siya, sinasabing nagpa siya nang bumalik ang dakilang talunang may utang. Nagtawanan ang isa pang siga at nagbiro na malamang ay hindi man lang siya makapalimos ng pagkain sa malaking lungsod. Galit na galit, binalaan sila ni Lin na huwag lumampas sa linya at tinanong kung bakit nila ginugulo ang kanyang mga magulang. Nagsinungaling ang kalbong leader, sinasabing sinira ng kanyang ama ang mahigit 100 punla at muling humingi ng 100,000 yuan. Sinubukan ng ama ni Lin na ipaliwanag na mapapatunayan ng mga security camera ang kanyang kawalang sala, ngunit sinabi ng manloloko na sira ang device. Pagkatapos ay kinutya ng kalbong lalaki ang kalagayang pinansyal ng pamilya, sinasabing ang mga mahihirap na tulad nila ay hindi kailanman magkakaroon ng ganoong kalaking pera. May mga tagong intensyon, inilabas ng kontrabida ang isang kontrata sa paglipat ng bahay at sinabihan ang ama ni Lin na pirmahan ito upang bayaran ang sinasabing utang. Desperado, nagsimulang umiyak ang kanyang mga magulang, napagtantong malapit na silang ma-blackmail para makuha ang kanilang bahay. Sa sandaling iyon, tinitigan ni Lin ang kalaban ng may purong pagkamuhi at sinabing masyado na niyang matagal na inaapi ang mga taga na yon. Tinawanan ng nambubuli ang banta at kinutya siya, iniisip kung talagang inaakala ng dating may utang na naging importante na siyang tao sa labas. Bigla, umalingaw ang mabibigat na yabag mula sa labas. Nagdala ng kasama ang gang. Pinalibutan sila ng ilang tauhan na armado ng mga pamalo. Sinabihan si Lin na wala ng usapan at ngayon ay haharapin niya ang mga kahihinatnan. May madilim na ekspresyon, idineklara ni Lin na dumating na sa wakas ang araw ng pagtutuos para sa lahat ng naroroon. Walang pag-aalinlangan, humakbang siya pasulong at nagpakawala ng isang malakas na suntok diretsyo sa mukha ng leader, inilalabas ang lahat ng kanyang kinimkim na galit. Iniluwa ng kalbong lalaki ang isang ngipin at nagwala sa galit, inuutusan ang kanyang mga tauhan na tapusin si Lin ng walang awa. Bigla, sumabak sa laban ang magandang driver at naghanda upang harapin ang mga sumusugod na siga. Sa mabilis na kilos, nagpakawala siya ng isang tiyak na sipa sa baba ng isang umaatake, na agad itong natulig. Sa sumunod na sandali, ipinakita niya ang hindi kapani-paniwalang kasanayan sa pakikipaglaban gamit ang mga akrobatikong galaw upang pabagsakin ang natitirang bahagi ng gang. Sa labas, narinig ng mga kapitbahay ang laban at nagkomento na talagang nasa malaking problema ang pamilyang Lin sa pagkakataong ito. Pagkatapos, bumukas ng malakas ang pangunahing pinto na may malakas na kalabog na ikinagulat ng lahat sa paligid. Sa gulat ng lahat, isa-isang inihagis palabas ng bahay ang mga siga. Ang sugatang leader ng gang, napasa-pasa at namamaga ang mukha, ay nagbanta kay Lin, sinasabing hindi pa tapos ang kanilang paghihiganti. Dahil doon, tumakas ang mga nambubuli sa kahihiyan, bahag ang buntot, habang pinapanood sila ni Lin ng may paghamak. Agad na nagbago ang ugali ng mga kapitbahay at nagsimulang purihin si Lin, sinasabing dati pa siyang may talento. Sa loob ng bahay, niyakap ni Lin ang kanyang mga magulang at humingi ng tawad sa lahat ng paghihirap na dinanas nila. Sabi ng kanyang ama ay ayos lang, ngunit pagkatapos ng away na ito, hindi na sila maaaring manirahan pa sa nayon. Ngumiti si Lin para pakalmahin sila at sinabing bumalik siya para isama sila sa syudad upang makasama niya. Bigla siyang nakaramdam ng matinding pagkahilo at isang kakaibang aura ang nagsimulang bumalot sa kanyang katawan. Tinignan siya ng kanyang mga magulang ng may pag-aalala at tinanong kung ano ang nangyayari sa kanya. Nawalan ng malay si Lin at bumagsak sa mga braso ng driver. At nagpanik ang kanyang mga magulang, iniisip na nasugatan siya sa away. Sa labas, nagbulungan ang mga tsismosang kapitbahay na nagpapanggap lang siyang matapang at mahihirap na araw pa ang darating sa pamilya. Pagkaraan ng ilang sandali, nagkamalay si Lin at sinabing ayos lang siya. Pagod lang daw ito dahil sa hindi magandang tulog nitong mga nakaraang araw. Muli niyang iginiit na lilipat sila sa syudad, titira sa malaking bahay, at hindi na muling bubulihin. Sinabi niya sa kanila na naghihintay ang sasakyan sa pasukan ng nayon at maaari na silang umalis kapag handa na sila. Habang papalayo sila, nagsimula na namang magsismisan ang mga kapitbahay, nagtataka kung bakit isasama ni Lin ang kanyang mga magulang sa syudad. Ngunit lahat sila ay natahimik nang makita nila ang mamahaling sasakyan at nagsimulang mag-isip kung paano niya nabili ang ganoong kamahal na bagay. Makalipas ang ilang oras, dumating sila sa isang magarbong commercial building. Sabi ni Lin, kailangan nila ngayon ng maayos na mga bagong damit. Nabigla ang kanyang mga magulang sa karangyaan ng lugar at sinabing ayaw nilang pumasok, natatakot na makagulo. Ngumiti si Lin at sinigurado sa kanilang huwag mag-alala dahil hindi nakapos sa pera ang kanilang anak. Gayunpaman, nagpanik ang kanyang ina nang makita ang presyong 9,000, 900 at 10,000 yuan. Sa pagkadismaya, sinubukan niyang hilahin siya palabas at sinabing pagnanakaw ito at hindi nila ito kayang bilhin.
Sa proseso, aksidente niyang nabunggo ang isa pang babae. Agad na sumigaw ang babae, tinawag siyang bulag at tinanong kung hindi ba siya tumitingin sa dinaraanan niya. Taos-pusong humingi ng tawad ang ina ni Lynn at sinabing kasalanan niya ang lahat. Sa kanyang pagkagulat, nakilala siya ng babae at nagreklamo tungkol sa kamalasang makasalubong ng mga mahihirap at walang kwentang kamag-anak. Naguguluhang nagtanong si Ginang Lynn kung ano ang ibig niyang sabihin sa insultong iyon. Mayabang na sinabi sa kanya ng mayaman na babae na alamin niya ang kanyang lugar at lumayo para hindi madumihan ng amoy ng kahirapan ang kanyang designer na damit. Lumapit ang ama ni Lynn at nag-alok na humingi ng tawad para sa kanyang anak sa anumang hindi pagkakaunawaan. Tumawa ng mapanukso ang mayaman na babae sa ideya ng kasal sa pagitan ng kanilang mga pamilya. Sa sandaling iyon, lumitaw ang ex-girlfriend ni Lynn at malamang na ipinagmalaki ng kanyang ina ang kanyang bagong manugang. Ang sikat na batang master na si Son, nagulat, tinanong ng mga magulang ni Lynn kung totoo ang sinasabi nila. Kalmadong kinumpirma ni Lynn na sila ng babae ay naghiwalay na nga. Sinabihan siya ng dalaga na humanap ng ka-level niya at idinagdag ng kanyang ina na walang babaeng may gusto sa isang mahirap na lalaki. Ipinagmalaki pa niya na kaya niyang bilhin ang lahat sa tindahan habang sila ay nakatayo lang at nanonood mula sa malayo. Hindi inaasahan, lumapit ang driver at malamig na sinabing ang mga mukhang perang basura na tulad nila ay hindi karapat-dapat sa kanyang boss. Idinagdag niya na mananatili siya sa tabi ni Lynn kahit walang pera, hindi tulad ng mga taong nagpapasikat gamit ang yaman na hindi kanila. Sumigaw ang mayaman na babae na ayaw na niyang makarinig ng kalokohan at tinanong kung balak lang ba ni Ginoong Lynn na tumayo roon at makinig. Sa sandaling iyon, inilabas ni Lynn ang kanyang card at mahinahong sinabi sa saleswoman na ibalot ang lahat sa tindahan para sa kanyang mga magulang at kasama. Natigilan ng empleyado at pautal-utal na sinabing aabot sa 8 milyon yuan ang kabuuan. Tinanong niya kung seryoso ba siya. Nainsulto ang ex-girlfriend at sinabing kung mayroon man lang siyang 800 yuan sa kanyang account, milagro na iyon at nagpapanggap lang siyang mayaman. Ngunit sa harap ng lahat, kinumpirma ng makina ang pagbabayad ng 8 milyon yuan nang walang anumang problema. Agad siyang inakusahan ng dating biyenan na gumagamit ng credit. Gayunpaman, mabilis na nilinaw ng saleswoman na isa itong black card. Pagkatapos ay sinabi ng babae na malamang ay card ni Mr. Lee ang ginagamit niya. Sa puntong iyon, nagpasya si Lynn na tuluyan ng imulat ang kanilang mga mata. Bahagyang ngumiti, inanunsyo niya na para tapusin ang argumento, bibilhin na lang niya ang buong tindahan. Namutla ang empleyado at sinabing ang tindahan ay nagkakahalaga ng 100 milyon yuan. Sumigaw ang babae na imposible siyang magkaroon ng ganoong kalaking pera. Kalmadong humingi ng paumanhin si Lynn sa pagbigo sa kanya at isinwipe ang card. 100 milyon yuan, madaling nabayaran. Agad siyang tinawag ng saleswoman na Boss Lynn. Idineklara niya na sarado na ang tindahan at permanenteng pinagbabawalan ng pumasok ang dalawang babae. Sumigaw ang ex-girlfriend na siya ay isang manloloko at ang pera ay tiyak na hiniram kay Mr. Lee. Lumapit ang security at pinalabas sila, nagbabala na kung gagawa sila ng eksena, mas lalala ang sitwasyon. Sa galit na nag-aalab sa kanyang mga mata, nanumpa ang babae na hihintayin niya ang araw na itigil ni Mr. Lee ang pagpondo kay Lynn. Pagbalik sa sasakyan, sinabi ng ama ni Lynn na parang panaginip ang lahat. Hindi niya inakalang mabubuhay siya ng ganito. Sinasabi ni Lynn sa kanila na nagsisimula pa lang ang kanilang magandang buhay. Nagtanong ang driver kung ano ang kanilang susunod na destinasyon. Nagpasya si Lynn na dadalo sila sa pinakamalaking auction sa syudad dahil mahilig ang kanyang ama sa mga antigo at ngayon ay kaya na niya itong bilhin. Lumipat ang eksena sa gabi sa harap ng isang malaki at kahangahangang gusali kung saan gaganapin ang zoning charity auction. Sa loob ng hall, nagpasalamat ang isang host sa Tanya Group para sa kanilang masaganang suporta at inanyayahan ang mga bisita na pumasok gamit ang kanilang mga imbitasyon. Sa pasukan, pinigilan ng isang empleyado si Lynn at ang kanyang pamilya at hinihingi ang kanilang imbitasyon. Ninisyan niya sila, tinawag silang mga probinsyano at tinanong kung saan nila binili ang kanilang mga pekeng damit. Pagkatapos ay sinabihan niya silang umalis kaagad. Nagdilim sa galit ang mukha ni Lynn. Malamig na tinitigan ang mayabang na empleyado, nagtanong siya, ano ang sinabi mo? Nagbanta ang lalaki na palalabasin sila. Ngunit bago pa siya kumilos, isang mahigpit na boses ang nag-utos sa kanya na tumigil kaagad. Lumapit ang anak ng matandang lalaking iniligtas ni Lynn at tinanong kung paanong naglakas loob ang isang security guard na hawakan ang kanyang e-guest. Nakilala siya ng mga tao, si Liang, isang makapangyarihang tao. Nagpanik ang empleyado nang makita ang napaka-importanteng tao at sinubukang magpaliwanag, ngunit hindi siya makabuo ng maayos na pangungusap dahil sa takot. Inutusan ng mayamang tagapagmana ang kanyang mga tauhan na agad na paalisin ang empleyado para hindi masira ang mood ni Mr. Lin. Pagkatapos ay bahagyang yumuko si Li Jiang at humingi ng paumanhin kay Lin at sa kanyang pamilya para sa kahihiyan. Natigilan ang mga bisita sa paligid. Sino ba talaga ang binatang ito na tumatanggap ng personal na paghingi ng tawad mula sa isang tulad niya? Ang ama ni Lin, na lubos na nalilito, ay tahimik na nagtanong sa kanyang anak kung ano ang nangyayari.
Ipinaliwanag ni Liu Yang na iniligtas ni Lin ang buhay ng kanyang ama kaya't siya ang tagapagligtas ng kanilang pamilya. Dahil naayos na ang hindi pagkakaunawaan, inanyayahan niya ang lahat sa hall at sinabing malapit nang magsimula ang auction. Bilang tagapag-ayos, umaasa siyang masisiyahan ang lahat sa kaganapan at ipinahiwatig na mayroong huling espesyal na item na inihanda para kay Mr. Lin. Nagsimula ang auction ng may mataas na enerhiya. Isang mahalagang florera ang mabilis na nabenta sa higit 5 milyon yuan. Maya-maya, inanunsyo ng host ang kayamanan ng kabalyero, ang kayamanang nagdadala ng ri. Ito ay gawa sa 1,000,000 taong gulang na warm jade at nilagyan ng mga night pearl at pulang ginto. Ang base ay gawa sa purple sandalwood, pinalamu siya ng 7 hiyas at gintong sinulid. Hindi lamang ito maganda, ngunit ayon sa tradisyon, umaakit ito ng yaman at pinoprotektahan ang sambahayan mula sa pinansyal na kamalasan. Ang panimulang tawad ay itinakda sa 1,000,000 yuan. Mabilis na tumindi ang pagtawad. 18 milyon, 25 milyon, 28 milyon. Pagkatapos ay biglang tumayo ang isang mayamang lalaki at nagbid ng 50 milyon yuan na nagsasabing gagawin niya ang lahat para sa kanyang asawa. Pinuri siya ng mga manonood habang buong pagmamalaking inanunsyo ng kinatawa ng Jinfa Group ang bid. Ngumiti ang kanyang asawa ng may kasiyahan habang sinisimulan ng auctioneer ang countdown. Ngunit bago pa bumagsak ang martilyo, nagsalita si Lin sa isang mahinahon ngunit matatag na boses, 100 milyon yuan. Natahimik ang buong hall. Idinagdag niya na nagkataong gustong-gusto rin ng kanyang girlfriend ang item. Lahat ay natigilan. Sino ba talaga itong si Lin? Nagbabala ang host na ayon sa mga patakaran, anumang bid na higit sa 100 milyon ay nangangailangan ng agarang asset verification. Walang pag-aalinlangan, pumayag si Lin at pinahintulutan ang verifikasyon sa harap ng lahat. Makalipas ang ilang sandali, ipinakita ng malaking screen ang balance ng kanyang account. Mahigit 100 milyon, yuan. Nagulat ang buong bulwagan. Naging malinaw na si Lin ay isang nakatagong tycoon. Hiningi ng auctioneer sa kalabang bidder na i-verify din ang kanyang mga ari-arian. Namula sa hiya ang mayamang lalaki nang ipakita sa screen na mayroon lamang siyang 70 milyon yuan na liquid funds. Idineklara ng auctioneer na hindi sapat ang kanyang limitasyon at dinisqualify siya sa bidding. Galit na nagprotesta ang lalaki, sinasabing hindi iyon ang kabuuan niyang yaman, ngunit matigas siyang pinatahimik. Ang tanging magagawa niya ngayon ay pagpawisan ng malamig sa kahihiyan at galit. Sinubukan siyang aliwin ng kanyang kasama, bumubulong na nakuha lang ni Lin ang katayuang ito dahil kay Mr. Lee at hindi ito magtatagal. Pumalo ang gavel. Ang kayamanang nagdadala ng Rui ay pag-aari na ngayon ni Mr. Lin yan. Binati siya ni Liu Yang at inanyayahang magpahinga sa e-room na tinanggap naman ni Lin. Sa loob ng EA Lounge, nagpakilala ang C ng isa pang malaking grupo at nag-alok pa ng kanyang business card sa bagong tycoon. Ngunit sa sandaling hawakan ni Lin ang Rui sa kanyang mga kamay, nakaramdam siya ng isang kakaibang presensya. Isang misteryosong anino ang tila nabubuo sa kanyang harapan. Bigla, nagsimulang magliwanag ng maliwanag ang artifact sa kanyang mga kamay. Sa sandaling iyon, isang matinding sakit ng ulo ang tumama sa kanya. Umungol siya sa sakit. Nagkaroon ng gulat sa silid. May sumigaw, tumawag ng ambulansya agad-agad. Kumalat ang dilim sa lahat ng dako. Isang marahas na cosmic tunnel ang nabuo sa kawalan. Sa gitna ng kaguluhan, si Lin Yuan ay lumulutang na walang bigat. Isang tanong lang ang umalingaw sa kanyang isipan, nasaan ang lugar na ito? Nahimatay lang ako, hindi ba? Bigla, isang pagsabog ng gintong liwanag ang sumiklab mula sa isang panig. Itinaas ni Lin Yuan ang kanyang kamay upang takpan ang kanyang mga mata. Dahan-dahang umatras ang dilim na nagpapakita ng isang napakalaking presensya sa kanyang harapan. Ang pagkakaroon pa lamang nito ay lumilikha ng isang napakatinding bigat sa hangin. Isang dumadagundong na boses ang umalingaw sa kawalan. Sa ilalim ng matayog na figura, mukhang maliit at balewala si Lin Yuan, bahagyang nakayuko sa bigat, ngunit nananatiling alerto. Nagpakilala ang nilalang bilang ang ika-99 na Diyos ng kayamanan ng 3 kaharian. Nabuo ang pawis sa noo ni Lin. Ang Diyos ng kayamanan, utal niya. Sa kanyang kamay, isang kumikinang na selyo ang lumitaw. Ipinaliwanag ng Diyos na sa pamamagitan ng selyong ito, mararamdaman ni Lin Yuan ang daloy ng kapalaran at yaman sa 3 kaharian. Naging seryoso si Lin. Pagkatapos ay binalaan siya ng Diyos, isang napakalaking sakuna sa ekonomiya ang darating. Sumenya siya paabante. Nanlaki ang mga mata ni Lin Yuan. Naging nakakasakal ang paligid. Idineklara ng Diyos na dumating na ang oras para sa kanyang pagsubok at iniabot ang kanyang kamay. Nag-atubili si Lin at humakbang pasulong ng may kaba. Teka, sandali lang. Teka. Ngunit nagsimulang lumabo ang anyo ng Diyos. Nagsimulang gumuho ang mundo sa paligid niya. Biglang nagmulat ang mga mata ni Lin Yuan. Huminga siya ng malalim at umupo ng tuwid sa kama sa ospital. Nakasabog ang mga kumot sa paligid niya. Isang panaginip, bulong niya. Malambot na liwanag ng umaga ang pumuno sa tahimik at malinis na silid. Dahan-dahan siyang lumingon habang nararamdaman ang ginhawa sa kanyang dibdib. Sakto naman, humawi ang kurtina at pumasok si Lee na may bahagyang ngiti. Mr. Lin, gising ka na.
Masayang sabi ni Lee. Handa na sa labas ang medical team. Sumagot si Lin na ayos lang siya. Malamang ay hindi lang siya nakakapagpahinga ng maayos kamakailan. Naging seryoso ang ekspresyon ni Lee. May gumugulo ba sa'yo? Isang maikling tensyon ang pumuno sa silid. Huminga ng malalim si Lin. Gusto kong magtayo ng kumpanya. Nag-aalab sa determinasyon ang kanyang mga mata. Gusto kong direktang makipagkumpetensya sa Jinfa Group. Bahagyang humigpit ang kanyang kamao. Ngumiti si Lin na parang may alam. May kutob na ako. Nasa iyo ang buong suporta ko. Nilinaw ni Lin na hindi lang ito personal na paghihiganti. Kinokontrol ng Jinfa ang kalahati ng mga economic lifeline ng Jiang King. Sinira nila ang kinabukasan ng hindi mabilang na mga kabataan. Ayokong mamatay ang mga pangarap dahil lang sa pera. Tumango si Mr. Lin ng may paghanga at nangako ng buong suporta. Hiniling ni Lin sa kanya na ayusin ang pagpaparehistro ng kumpanya. Tinanong nila ang pangalan. May bahagyang ngiti, sumagot si Lin, Kixin Group. Paglipat ng eksena. Sa loob ng marangyang opisina ng Jinfa Group, nakatingin sa kanilang mga telepono ang ex-girlfriend at ang matabang lalaki. Pinagtatawanan niya ito. Gusto niyang payamanin ang mga mahihirap. Nangangarap pa rin. Inismiran niya ang pangalang Kixing. Tumawa ang lalaki. Gaya-gaya. Sino naman ang mag-invest dyan? Bigla, nanigas ang mukha niya. Sa screen ng telepono, breaking news. Opisyal nang itinatag ang Kixing Group. Tagapagtataglin niyan, paparating na Business Alliance Chairman. Press conference. Kumpiyansang nakatayo si Lin Yuan sa entablado. Sunod-sunod ang tanong ng mga reporter. Si Lin, nakatuon ang Kixin Group sa pag-invest sa mga batang negosyante at pagsuporta sa pampublikong kabuhayan. Pero ang mga proyektong tulad nito ay karaniwang may mahabang return cycle at mataas na panganib. Hindi ka ba natatakot sa mga pagkalugi sa pananalapi? Kalmadong sumagot si Lin. Natatakot ako. Pero mas natatakot ako na mamatay ang mga pangarap ng kabataan. Isang reporter ang nagtanong ng mas mahirap na tanong. Sa timog na bahagi ng lungsod ng Ceylon, may isang baog na kabundukan na ilang taon nang pinahihirapan ng mga landslide. Nagplano noon ang gobyerno na i-redevelop ito pero itinigil dahil sa sobrang taas ng gastos. Kung sinasabi mong sinusuportahan mo ang kabuhayan, naisip mo ba itong problemang ito? Nagbulungan ang mga tao. Libingan yan ng pera. Nanatiling kalmado si Lin. Narinig ko na ang tungkol sa Southern Barren Mountain. Ilang taon nang naghihirap ang mga residente. Hindi ito isang pabigat na problema. Ito ay isang kagyat na issue sa kabuhayan na dapat solusyonan. Tumingin siya ng direkta sa mga kamera. Ngayon, sa harap ng mga senior official ng Jiang King at ng media, inaanunsyo ko na ang Kixing Group ay mamumuhunan ng buo sa Southern Barren Mountain Development Project. Tumahimik ang buong bulwagan dahil sa gulat. Sabay-sabay na sumigaw ang mga reporter, kailan magsisimula ang proyekto? Gaano katagal bago ito matapos? Dahan-dahang itinaas ni Lin ang kanyang kamay, pinapakalma ang silid. Ilalabas ko ang buong detalye sa lalong madaling panahon. Ang kanyang boses ay matatag, may tiwala, hindi natitinag. Paglipat ng eksena, gabi. Sa loob ng opisina ng Jinfa, mapanuksong tumatawa ang dalawa. Tingnan natin kung gaano katagal ang pangarap niya. Ngini siya ng babae. Nananaginip ng gising ang talunang iyon. Humagalpak sa tawa ang matabang lalaki. Puro salita lang yan. Hangin lang yan. Wala siyang mararating. Ngunit sa malayo, nagsimula na ang laro. Kinabukasan, sa loob ng isang high-level meeting room, sobrang tensyonado ang atmosfera. Prangkang nagbabala ang isang executive, naging bangungot para sa Jiang City ang baog na bundok ng South City. Sa nakalipas na 10 taon, 5 investor ang pumasok. Sa bawat pagkakataon, nalugi sila, at sa huli, kinailangan nilang ibenta ang mga ari-arian para lang makabayad ng utang. Ngunit si Lin Yuan ay nanatiling hindi natitinag. Matatag ang kanyang desisyon. Itutuloy ang pamumuhunan. Binuksan ang file ng project proposal. Malinaw na nakalista ang mga nakaraang pagkalugi. 230 milyon dito. 50 hanggang 100 milyon doon. Malalaking sakuna sa pananalapi. Lumingon si Lin sa kanyang driver na si China Mo. Sa loob ng 3 araw, gusto ko ng kumpletong exploration report. Agad na tumugon si China Mo. Naiintindihan ko. Sa sandaling iyon, bahagyang umiti si Lee. Alam kong hindi kita mapipilit na magbago ng isip. Binuksan niya ang kanyang briefcase at inusog ang isang dokumento. Ito ang contact ng pinakamagaling na construction team sa Jiang City. Ako na ang mag-aabono sa mga paunang gastos. Ituring mo na itong parte ko. Nagsimula agad ang konstruksyon. Sa baog na bundok, nakahanay ang mga malalaking truck. Umugong ang mga drilling machine. Mabilis na kumikilos ang mga manggagawa. Malalim ang hinuhukay ng mga excavator. Nagdadala ng mga basura ang mga dump truck. Tuloy-tuloy ang takbo ng mga conveyor belt. Naging buhay ang buong operasyon ng pagmimina. Samantala, gumawa ng malaking transfer si Lin Yuan. Nag-vibrate ang kanyang telepono, matagumpay na na-transfer. Biglang pumasok si Kinmo sa opisina. Mr. Lin, may emergency. Sumabog ang opinyon ng publiko. Bumaha ang mga headline ng balita sa media. Si Lin Yang ay tinawag na tanga. Kumpanyang gumagawa ng pangarap, nagsunog ng milyon-milyon sa baog na bundok. Walang inaasahang balik na kita. Bumuhos ang mga komento online. Nakakaawa. Kalulugi lang ni President Lin ng malaki.
Isang babaeng reporter ang lumabas sa telebisyon. Milyon-milyon ang ipinuhunan sa baog na bundok. Nanatiling pessimistic ang mundo ng pamumuhunan. Mababago kaya ng bagong tycoon ng Jiang City ang sugal na ito? Seryosong nag-ulat si Kinemo. Sobrang negatibo ang sentimiento ng publiko. Kalmadong nakatayo si Lin sa tabi ng bintana. Sa loob lang ng isang linggo, naglunsad na sila ng opensiba sa publiko. Ang mga taong ito ay masyadong atat. Bahagya siyang umisi. Sa kasamaang palad para sa kanila, maling kalaban ang pinili nila. Paglipat ng eksena. Sa top floor banquet hall ng Jinfa Group, may nagaganap na party para ipagdiwang ang pinaniniwalaan nilang nalalapit na pagkabigo ni Lin. May tugtugan, umaagos ang mga inumin, umaalingaw-ngaw ang tawanan. Tinanong ng ex-girlfriend ni Lin si Young Master Son, hindi ba medyo sobra na ang party na ito? May tiwalang tumawa si Son. Relax ka lang, baby. Kung magkakaroon man ng kita ang sirang lupang iyon, para na ring kwentong multo iyon. Lalo pa niyang inasar si Lin. Masyado siyang mabilis mag-invest. Kung may mangyaring masama, itong marangyang party ay magiging burol niya. Buong pagmamalaking itinaas ni Young Master Son ang kanyang baso. Ngayong gabi, ako ang sasagot sa lahat ng gastos. Magsaya kayo. Tapos nagring ang telepono niya. Sinagot niya. At sa loob lang ng ilang segundo, pumangit ang mukha niya. Nagsimula siyang sumigaw sa galit at ibinagsak ang telepono sa lupa. Sinubukan siyang pakalmahin ng kanyang partner. Anong nangyari? Pero sinigawan niya ito na umalis. Naggangalit ang mga ngipin, umungol siya. Lin Yuan, ang basurang yon. Ano ba talaga ang nasa likod niya? Rewind ang eksena, isang oras bago nito sa construction site. Nagtanong si Lin sa isang trabahador, kamusta ang sitwasyon? Tuwang-tuwang sumagot ang trabahador. President Lin, tamang-tama ang dating niyo. Habang naghuhukay kami kanina, may natamaan kaming sobrang tigas. Noong una, akala namin bato lang. Pero pagkatapos ng masusing inspeksyon, nakakita kami ng ginto at mineral na nakahalo sa lupa. Napalunok siya dahil sa hindi makapaniwala. Sa mga taon ng karanasan ko, ginto ito. Halos mapasigaw siya, totoong minahan ng ginto ito. Sa mismong sandaling iyon, dumating si Lee at niyakap si Lin, tumatawa ng malakas. Lin Yuan, isa ka talagang swerteng bituin. Ang mga ganitong bagay ay marahil minsan lang sa isang taon nangyayari. Sa pagkakataong ito, sinampal natin ng malakas ang lahat ng mga kontrabida, pabiro niyang tanong. Nahulaan mo ba to? Bahagyang napangiti si Lin. President Lee, tigilan niyo na ang panunukso sa akin. Sino naman ang makakahula sa ganitong bagay? Sabihin na lang natin na ginalaw ng determinasyon ko ang langit. Pagkatapos ay naging seryoso siya. Siya Nemo, higpitan agad ang seguridad sa paligid ng site. Maglagay ng surveillance sa buong perimeter. Ang mga ari-arian ng estado na nasa ilalim ng aking pangangasiwa ay hindi dapat malagay sa anumang panganib. Nagulat si Lee. Plano mong ibigay sa gobyerno ang development ng minahan ng ginto. Matigas na tumango si Lin. Siyempre, ang minahan ng ginto ay pag-aari ng bansa. Limitado ang koneksyon ko sa rehiyong ito, kaya kakailanganin ko ang tulong mo sa pag-aayos ng mga pagpapakilala. Naging seryoso si Lee. Hindi ako nagkamali sa pagkilala sa'yo. Ipaubaya mo na sa akin ito. Samantala, sa isang lugar sa Jiang City, kumalat na parang apoy ang balita. Ang tinatawag na hangal na sugal ay naging isang makasaysayang tuklas. At kakahakbang pa lang ni Lin Yuan para baguhin ang buong tanawin ng ekonomiya. Gusali ng gobyerno ng lungsod ng Jiangqing. Isang high-level meeting ang isinasagawa tungkol sa feasibility report ng Jiangqing Gold Mine Development. Seryosong tiningnan ni Director Zhang mula sa tanggapan ng gobyerno ng munisipyo si Lin Yuan. Mr. Lin, narinig ko na bago matuklasan ang minahan ng ginto, nalulugi ang kumpanya nyo. Kalmadong sumagot si Lin Yuan. Naiintindihan ko ang mga alalahanin ng pinuno. Kung makakatulong ako sa pag-unlad ng Jiangqing, katanggap-tanggap kahit malugi ako ng kaunting pera. Tumango si Director Zhang bilang pagsang-ayon. May puso ka talaga para sa kaunlaran. Dumiretso siya sa punto. Naghahanda ang lungsod na ilunsad ang proyekto sa pag-develop ng minahan ng ginto. Nais naming marinig ang iyong mga mungkahi. Ang pananaw ni Lin Yuan. Malinaw at may kumpiyansang nagsalita si Lin Yuan. Ang pag-unlad ay dapat komprehensibo. Hindi ito maaaring limitado lamang sa pagmimina. Iminungkahi niya ang pagbuo ng isang E-matrix sa paligid ng minahan ng ginto na nagkokonekta sa mga industriya sa upstream at downstream. Tinaas ni Director Zhang ang kanyang mga kilay. Isang E-matrix. Mas maganda yan kaysa sa simpleng pagkuha lang. Mayroon ka bang konkretong plano? Tumango si Lin Yuan. Magkakaroon ng dalawang magkasabay na ruta. Kick up one economic route, mula sa pagkuha ng ginto hanggang sa paggawa ng customized na alahas na ginto. Isang pinagsama-samang one-stop service chain upang palakasin ang industriya ng pagmimina. Kick up 2 cultural route, bumuo ng isang Gold Mountain Museum na magbibigay daan sa mga bisita na maunawaan ang kasaysayan ng Jiangqing. Bukod pa rito, lumikha ng 3 cultural tourism zones, ang Jiangqing Wetlands, Jiangqing Beaches, at Guiding Jiangqing. Ipapakita ng mga zonang ito ang mga lokal na kaugalian, mga bayani, at makasaysayang arkitektura. Sa pamamagitan ng pagsasama ng parehong ruta, maaari tayong makaakit ng mga turista mula sa labas habang isinusulong ang lokal na kultura.
Dagdag niya ng matatag, ako ang mananagot sa development. Maaaring ayusin ang pondo sa bandang huli. Kung magkakaroon ng kita, ang aking bahagi ay buong mapupunta sa public welfare. Tumayo si Director Zhang na halatang humanga. Hindi ko inaasahan ang ganitong kamalayan mula sa isang napakabata. Tatanggapin ng lungsod ang iyong plano at magbibigay ng buong suporta. Bahagyang yumuko si Lin Yuan. Salamat sa tiwala. Hindi ko bibigin ang Jiang King. Sa pagtatapos ng pulong, masigasig siyang pinuri ni Deputy Mayor Jiang. Mr. Lin, binigyan ng pakpak ng iyong plano ang ekonomiya ng Jiang King. Binuhay mo ang dating patay na board. Talagang kahanga-hanga ang mga nakababatang henerasyon. Mapagkumbabang umiti si Lin. Lahat ng ito ay dahil sa tiwala ng pinuno. Usapan sa pasilyo. Habang naglalakad palabas, may bumanggit, kamakailan lang ay nagretiro ang chairman ng Joint Chamber of Commerce. Pero wala pang napipiling kahalili. Isang banayad na mungkahi ang ginawa. Nagkataong may isang may kakayahang tao na nakatayo dito mismo. Malinaw na si Lin Yuan ang kanilang tinutukoy. Magalang na tumanggi si Lin. Salamat sa mataas na pagtingin niyo sa akin, pero gusto ko munang mag-focus sa pagkumpleto ng proyekto sa minahan ng ginto. Ang ibang bagay ay maaaring maghintay. Balik sa baog na bundok. Iniinspeksyon ni Lin Yuan ang mga plano sa pagdevelop kasama ang kanyang team. Para sa mga taga-nayon na kailangang ilipat, dapat garantisado ang buong kabayaran. Naintindihan. Sumagot ang kanyang assistant, iminungkahi ni Lee, itayo ang museo dito. Pinapanatili nito ang natural na anyo ng bundok at nagpapanatili ng ligtas na distansya mula sa minahan. Dagdag ni Lin, ikonekta ang nayon at mga lugar panturismo gamit ang isang eco-walkway para mas madali ang transportasyon. Iniabot ng kanyang assistant ang isang survey report. Karamihan sa mga taga-nayon ay umaasa sa pagsasaka at maliliit na trabaho. Agad na sumagot si Lin. Habang nagsisimula ang konstruksyon, unahin ang kanilang pangangailangan sa trabaho. Tumango si Lee bilang pagsang-ayon. Pero kung palalawakin natin ang sakop ng proyekto, kakailanganin natin ng mas malaking puhunan. Tandaan din, karamihan sa pinansyal na yaman ng Jiang King ay nakatali sa Jifa Group. Hindi yan maganda para sayo. Tumingkad ang mga mata ni Lin. Kung ganoon, babawiin natin ang puhunan na yon. Nagbabagang balita. Itinigil ng Jiang King First Bank ang pakikipagtulungan sa Jifa Group. Bagong strategic partner, ang sumisikat na negosyanteng si Lin Yuan. Nagpanik ang mga mamumuhunan. Ibinenta ang mga shares. Mabilis na bumagsak ang presyo ng stock ng Jinfa. Conference room ng Jinfa Group. Nakasasakal ang kapaligiran. Isang ehekutibo ang nagulat, sa loob lamang ng 3 araw, mahigit 100 partner ang umatras. Isa pa ang dumabog sa mesa. Lahat ito kasalanan ni Lin Yuan. Kung hindi niya pinalaki ang proyekto ng minahan ng ginto at inagaw ang atensyon, hindi tayo mapupunta sa sitwasyong ito. Direktang napunta ang sisi kay Young Master Son habang masama itong nakatingin. Anong ibig mong sabihin? Malamig na sumagot ang ehekutibo. Ang ibig kong sabihin ay kung ano mismo ang sinabi ko. Kung hindi dahil sa'yo, hindi natin dinaranas ang kahihiyang ito. Pabalang na sumagot si Son. Ano ba ang ginawa ko? Magsalita ka ng maayos. May prangkang sumagot. Inagaw mo ang girlfriend niya nang hindi mo alam ang kanyang background. Pagkatapos ay paulit-ulit mo siyang tinarget at ipinahiya. Ngayon, tingnan mo ang mga kahihinatnan. Dagdag ng isa pang boses. Nasa panig niya ang gobyerno. Bumagsak ang stock ng Jinfa. Nangyari ito dahil sa'yo. Sumabog si Young Master Son. Manahimik ka. May magpalabas sa kanya. Sa loob niya, nag-aalab sa galit ang kanyang isipan. Lin Yuan, kung hindi ako makaganti para dito, hindi ako lalaki. Jinfa Tower, ang ganting attack ni Young Master Son. Makalipas ang ilang oras, lumitaw sa screen ang Jinfa Tower. Sa loob ng isang marangyang opisina, nakaupo si Young Master Son sa sofa habang minamasahe ng ex-girlfriend ni Lin ang kanyang mga balikat. Isang lalaking nakasweet ang pumasok. Boss, pinapahanap niyo po ba ako? Malamig na nagsalita si Son. Hindi na didiligan ang mga pananim malapit sa construction site na yon. Magpadala ka ng ilang tao para diligin ang mga yon. Huminto siya at idinagdag na may masamang ngiti. At dalhin mo ang aking imported na jammer. Siguraduhin mong malinis ang trabaho. Itinuro niya ang isang sobre sa mesa. Ipadala mo na rin itong test report. Ayusin mo ang mga bagay sa inspection agency. Agad na tumango ang empleyado. Huwag kang mag-alala, Young Master Son. Sisiguraduhin kong maayos ang lahat. Maulan na gabi, bumubuhos ang malakas na ulan, madilim na sakahan na walang katapusan, may truck na nakaparada sa malapit, mga lalaking nakatayo sa dilim, itim na tubig na gumagapang sa damuhan na parang tahimik na lason. Makalipas ang ilang araw, sumiklab ang gulo. Sumabog ang mga protesta sa labas ng gusali ng Kisheng Group. Ibalik niyo ang aming sakahan. Masamang kumpanya, umalis kayo sa Jiang King. Sa construction site, nagtitipon ang mga tao. Gusto namin ang sagot ngayon. Lin Yuan, lumabas ka. Isang babaeng reporter ang nagbo-broadcast ng live. Sa panahon ng paghuhukay ng ginto, ang kontaminadong industrial wastewater mula sa construction site ng Kixing ay diumanoy umagos sa kalapit na sakahan na naging sanhi ng pagkasira ng mga pananim. Kinapanayam niya ang isang umiiyak na magsasaka. Sira na ang lahat. Nabubuhay kami sa pagsasaka. Paano kami mabubuhay ngayon?
Sumigaw ang isang galit na lalaki, walang sinasabi ang Kixing. Nagtatago ang duwag na silin na parang pagong. Ay dedemanda namin siya. Gusto namin ng hustisya. Madramang pagtatapos ng reporter. Opensiba ng media. Sa isang press event, isang tagapagsalita ang humarap sa mga mamamahayag. Ipinagwawalang bahala ng Kixing Group ang interes ng publiko para sa pansariling kapakinabangan. Nilakasan niya ang kanyang boses. Kung mawawalan ng lupa ang mga ordinaryong tao, paano sila mabubuhay? Bilang isang negosyante ng Jiangking, kinasusuklaman ko ang mga ganitong masasamang kumpanya. 2 binata ang malakas na umalingaw-ngaw. Tama si President Son. Sobra na ang ginagawa ng Kixing. Isang sumigaw sa mikropono. Kung hindi sila magpapakita ng awa, kami rin. Idineklara ng mga reporter, ipaglalaban namin ang hustisya. Hindi namin hahayaan ang mapagsamantalang si Lin Yuan na saktan ang aming mga kababayan. Malupit na tumawa si Young Master Son. Lin Yuan, naglalakas loob kang kalabanin ako. Malulunod ka sa dura ng mga taga-Jiangking. Nagbago ang opinyon ng publiko. Nag-flash ang breaking news sa malalaking screen. Ang iligal na pagtatapon ng industrial wastewater ng Kixing Group ay lubhang nakontamina sa mga sakahan. Nagbulungan ang mga mamamayan, hindi ko inaasahan na ganito kalupit ang Kixing. Lahat para sa isang minahan ng ginto. Isang batang babae ang nagtanong sa kanyang ina, "Nay, sino po ang lalaking yon? Bakit po siya pinapagalitan ng lahat?" Sumagot ang kanyang ina, ang pangalan niya ay Lin Yuan. Isa siyang negosyanteng may itim na puso. Krisis sa tour ng Kixing Group. Nagtipon ng mga tao sa labas na galit na sumisigaw, parusahan ang negosyanteng may itim na puso. Sa isang mataas na balkonahe ay nakatayo ang 3 tao, si Lin Yan, ang kanyang assistant na si Chey Nemo, at si Li. Sa loob, sabi ni Li, magpalit ka ng uniforme ng bodyguard at umalis ka gamit ang kotse ko. Kalmadong ngumiti si Lin. Salamat, Mr. Li. Pero wala akong ginawang masama. Hindi ako magtatago. Nag-aalalang sinabi ni Chey Nemo. Halata namang pin-frame ka ni Son Wenwu. May paraan ba tayo para lumaban? Tumango si Lin. Inaasahan ko na ito. Naglabas siya ng isang EFC drive. Backup na surveillance footage. Mga ulat ng paghahambing sa kalidad ng tubig. Ebidensya na tumanggap ng suhol ang ahensya ng inspeksyon. Ibinigay niya ito. Jianmo, ihatid mo ito kay Director Zhang. Kapag nakumpirma, magsasagawa tayo ng emergency press conference. Opisyal na investigasyon. Pinag-uusapan ng mga otoridad ang mga natuklasan. Malabo ang mga kamera sa site. Ang ilang anggulo ay sadyang sinira. Para sa pagsusuri ng tubig, magkaiba ang resulta na inaangkin ng magkabilang panig. Wala pang konklusyon. Ngunit sa loob ng isang kotse, may nagsabi, kung tumugma ang opisyal na investigasyon sa ulat ni Lin Yuan at makumpirma ang panunuhol, patutunayan nito ang sabuatan. Emergency Press Conference. Headline kinabukasan, si Jin Group tatalakayin ang mga kamakailang kaganapan. Tumawa si Young Master Son habang binabasa ito. Huling pagpupumiglas, mumisi siya. Kapag bumagsak ang kanyang reputasyon, mapupunta sa ating mga kamay ang Kishin. Ang katotohanan ay nabunyag. Sa press conference, kalmadong nagsalita si Lin. Salamat sa inyong pagdating. Narito kayo para sa katotohanan. Sumenya siya papunta sa screen. Ang clip na ito ay mula sa aming surveillance system. Sumigaw ang isang reporter, malabo. Tumango si Lin. Dahil pinakialaman ang mga kamera. Nagpatuloy siya, nag-imbita kami ng mga eksperto mula sa Jiang Science Institute para i-restore ang footage sa high quality. Ang pinagandang bersyon ay naisumite na sa pulisya. Nanigas ang mukha ni Son. Paano nila na-restore ito? Binura ko ang lahat, dagdag ni Lin. Sa ilalim ng koordinasyon ng gobyerno, pinagkumpara ang mga water sample mula sa bukirin at sa aming site, at isang eksperto ang humakbang pasulong. Ipinapakita ng aming mga pagsusuri ang malaking pagkakaiba sa pagitan ng mga sample. Ang tinatawag na ulat sa polusyon ay walang kredibilidad. Napuno ng bulungan ang kwarto. Nagpatuloy ang eksperto, natuklasan din ng pulisya na ang ahensya ng inspeksyon ay nakatanggap ng malaking hindi maipaliwanag na bayad isang araw bago ilabas ang ulat. Nagkagulo ang media. Kaya pala isang setup lang. Galit na tumayo si Son. Lin Yuan, hindi pa ito tapos. Pumasok ang mga pulis. Mr. Son, sumama po kayo sa amin. Nagpanik si Son. Ano to? Ineskortan siya papalayo. Ang huling anunsyo ni Lin. Muling nagsalita si Lin. Ang minahan ng ginto ng Jiangking ay mapupunta sa estado. Ang lahat ng kikitain nito sa hinaharap ay mapupunta ng buo sa pagtatayo ng pampublikong kapakanan sa Jiangking. Seremonya ng parangal. Iginawad ni Director Zhang sa kanya ang Jiangking Special Contribution Award bilang pagkilala sa responsibilidad at dedikasyon ni Mr. Lin Yuan. Bahagyang yumuko si Lin. Salamat po sa tiwala ng gobyerno. Ngunit bigla, nakaramdam siya ng pagkahilo. Umikot ang paningin niya at bumagsak si Lin. Katapusan ng kabanata.